So isipin mo to para sa'yo na nakikinig. Kapag tumutulo yung bubong mo sa gitna ng isang napakalakas na bagyo, anong gagawin mo? Kukuha ka ba ng balde para pansamantalang saluhin yung tubig? O gigibain mo yung buong bahay para magpalit ng pundasyon habang humahagupit yung hangin. Kasi yan talaga yung tanong ngayon eh. Exactly. Yan yung eksaktong tanong na umiikot ngayon sa mainit na bangdaan sa pagitan ni Senator Robin Hood Padilla at ng political analyst na si Ronald Llamas. Oo, at para sa'yo na sumusubaybay sa balita, malamang naririnig mo na yung mga salitang pagpapalit ng sistema ng gobyerno at iba't ibang panawagan ng pagbabago, di ba? Totoo yan. Kaya ang misyon natin sa malalimang pagsusuring ito, gusto nating linawin na hindi tayo nandito para humusga kung sino sa dalawang personalidad na ito ang tama o mali. Tama, walang kinikilingan. Natin ay himayin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga panukalang ito para sa pang-araw-araw na buhay mo. Kasi madalas, ang nakikita lang natin sa social media ay yung mga sound bites, 'di ba? Yung may ikling clips. Nakikita natin yung banggaan, yung drama, pero hindi natin nauunawaan yung mismong estrukturang sinusubukang baguhin o protektahan. Kaya hihimayin natin yung isang napakaramang sipe mula sa programang 4 Alas ng PRTV Prime Media. Bale, susuriin natin yung mga mekanismo sa likod ng mga mainit na salitang ibinabato sa balita ngayon. Ang pag-unawa kasi sa paano at bakit ng mga mungkahing ito, yan ang magbibigay sa atin ng kakayahang maging mapanuri, lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay ang mismong saligang batas natin. So, simulan natin dun sa mismong naging mitsa ng diskursong ito. Sa napanood nating clip, naglabas ng pahayag si Senador Padilla sa social media niya. Anong sabi niya doon? Ang sabi niya kasi, yung kasalukuyang krisis daw sa bansa ay, quote, wala pang malinaw na katapusan. At dahil ubos na raw yung pasensya sa mga tinawag niyang band-aid solution na pampapugi lamang. Pampapugi lamang, wow! O, yan yung term niya. Kaya may inihayin siyang isang napakalaking pakete ng solusyon. 3 bagay. Federalismo, isang unicameral parliamentary form of government at yung pagpapalalim ng relasyon natin sa bansang China. Grabe, isang napakabigat na kombinasyon yan. Kumbaga kapag pinagsama-sama mo yung tatlong yan, hindi lang natin inaayusin yung isang sirang kalsada o nagpapalit ng simpleng patakaran sa buwis. Iba na to, di ba? Paano ginagawa ang batas, paano pinipili yung mga pinuno, paano hinahati yung pera ng bayan. Pati yung foreign policy. Exactly. Pati kung kaninong bansa tayo pumapanig sa pandaigdigang entablado. Napakalaking shift niyan. So, himayin muna natin yung unang part, yung paglipat natin mula sa kasalukuyang sistema papunta sa isang unicameral parliamentary na gobyerno. Para sa iyo na nakikinig, baka kasi madalas mong marinig yung terms na to sa mga debate. Laging binabato yan yung parliamentary, federal. Oo nga, pero ano ba talaga yung magiging itsura nito sa totoong buhay? Kasi ngayon, kapag eleksyon, may hawak tayong balota, di ba? Ibovoto natin yung presidente, yung mga senador, yung congressman. Paano ito magbabago sa ilalim ng unicameral parliamentary system? Okay, so sa kasalukuyan nating presidential unitary system, direktang binoboto ng mga mamamayan yung presidente. Siya yung pinuno ng bansa at hiwala yung kapangyarihan niya sa lehislatura o kumbaga sa mga gumagawa ng batas. Yung Senado at Kamara natin. Tama. Meron din tayong bicameral na lehislatura. Ibig sabihin, 2 kapulungan. Kapag sinabi nating unicameral, bale, tatanggalin natin yung isa. Wait, so mawawala yung Senado? Kadalasan, oo. Ang ibig sabihin niyan mananatili na lamang yung isang kapulungan ng mga kinatawan o yung mga parliament members. Ah, okay. So, 1/4 na lang ng mga mambabatas yung magdedesisyon? Mas mabilis nga siguro ipasa yung mga batas kasi wala nang banggaan sa pagitan ng Senado at Kamara. Yun yung argument nila, mas mabilis daw yung proseso. Pero paano naman yung parliamentary na bahagi? Ibig sabihin ba nito hindi ko na direktang maiboboto kung sino yung magiging pinuno ng bansa? Doon nagkakaroon ng malaking pagbabago sa kapangyarihan mo bilang botante. Sa isang purong parliamentary system, ang iboboto mo na lamang sa balota ay yung kinatawan o miyembro ng parlamento para sa distrito mo o partido mo.
So, hindi ko na isusulat yung pangalan ng gusto kong maging presidente? Hindi na. Kapag nabuo na yung parlamento, yung mga miyembrong ito na yung magbobotohan sa kanilang mga sarili kung sino ang magiging prime minister o yung punong ehekutibo ng bansa. Wow! Nawawala yung pambansang halalan para sa iisang lider. Ang lohika daw sa likod nito ay para mas madaling mapalitan yung pinuno kapag nawalan ng tiwala yung parlamento, kaya hindi na kailangan ng mahaba at madugong impeachment process. Pero ang kapalit naman nun, kumbaga, para sa isang ordinaryong mamamayan, parang inilipat mo yung kapangyarihan mong pumili ng pangulo papunta sa mga kamay ng mga politiko sa parlamento. Sila na yung pipili para sa atin. Oo, yun yung trade-off dyan. Nakikita mo na kung bakit napakalaki ng implikasyon nito. Grabe. At hindi pa dyan natatapos yung panukala. Ang isa pang inihain sa package deal na ito ay yung pagpapalalim ng ating ugnayan sa China bilang solusyon daw sa krisis. Ang tanong ko, paano napasok yung foreign policy sa usapin ng pagbabago ng gobyerno? Actually, yung pag-uugnay ng domestic na krisis sa foreign policy ay isang lumang strategiya sa geopolitics. Ang argumento dito ng mga nagtutulak nito, yung ating kasalukuyang problema, ekonomiya man o kawalan ng trabaho, ay malulutas daw kung makakuha tayo ng mas malaking pamumuhunan. Yung mga infrastructure projects at investments. Tama. Pamumuhunan, infrastruktura at kalakalan mula sa isang malaking kapitbahay tulad ng China. Itinuturing itong isang mabilis na injection ng kapital na hindi daw kayang ibigay ng mga kasalukuyang kaalyado natin. Pero teka, yung pagpapalit ng kaalyado sa gitna ng napakainit na issue sa West Philippine Sea, hindi yan isang simpleng desisyon sa negosyo, di ba? Hindi talaga. Napakakomplikado niyan. Kasi pinag-uusapan natin dito yung teritoryo, soberanya, at yung matagal na nating mga alyansa. Kung isasabay mo pa ito sa paggiba ng saligang batas, parang binubuksan natin yung buong sistema natin sa mga panlabas na impluensya sa panahong pinakamahina tayo. Kasi nga, nagpapalit tayo ng mismong pundasyon ng gobyerno. Ang ganda ng point mo dyan. Kasi yung sabay na pagbabago ng panloob na struktura ng bansa at ng direksyon nito sa pandaigdigang ugnayan, nangangailangan yan ng napakahabang deliberasyon ng mga eksperto, militar at ekonomista. Hindi pwedeng minamadali. Oo. Ang pag-alok nito bilang isang simping solusyon sa social media, parang pinapababa nito yung pagiging komplikado ng sitwasyon. Yun yung dahilan kung bakit umaan ito ng matinding kritisismo. Na nagdadala naman sa atin sa ikalawang bahagi ng usapan natin ngayon. Kasi sa napanood nating panayam dun sa 4 alas, makikita natin yung naging sagot ni Ronald Llamas sa mga panukalang ito. At medyo matalas yung naging pagpuna niya dun . Sobra. Una niyang pinansin yung ginamit na linya ng senador na hindi na daw natin kailangan ng mga band-aid solution na pampapugi lamang. Nakangiting tinawanan nito ni Llamas at sinabing medyo ironiko raw na manggaling yung salitang pampapugi mula mismo sa senador. Isang pasaring yun na nakaugat dun sa background ng senador bilang isang sikat na personalidad sa telebisyon at pelikula, di ba? O acting background Ahe dun sa konseptong inilalako niya. Ito yung part na napapailing ako habang nanonood . Ibinalik ni Llamas yung usapan sa nakaraan, nung kanitan din ng pagsusulong ng federalismo sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Yung paborito nilang halimbawa noon. Ayun nga, binanggit ni Llamas na noong idinipensa ng senador ang federalismo noon, ang ibinigay niyang halimbawa ng isang matagumpay at perpektong federal system ay ang bansang France. At doon lumabas yung isang napakalaking factual na pagkakamali. Kasi para sa mga nag-aaral ng political science at governance, kilalang-kilala ang France bilang isa sa mga pinakasentralisadong unitary state sa buong mundo. Wait, so, hindi sila federal? Hindi talaga. Ang kapangyarihan sa Fransa ay nakasentro ng husto sa Paris at sa kanilang pambansang gobyerno. Eksaktong kabaligtaran ito ng ideya ng federalismo kung saan nagbibigay ka ng malawak na kapangyarihan sa mga lokal na probinsya o estado. So, para sa'yo na nakikinig, isipin mo to, parang may nagbebenta sa'yo ng recipe para sa pinakamasarap na sinigang. Pinapaliwanag niya kung bakit mas maganda daw ang sinigang kaysa sa ibang ulam. Tapos nung hiningan mo siya ng halimbawa ng perpektong sinigang na naluto na niya, ang itinuro niya ay isang platong adobo.
Maguguluhan ka tuloy kung alam ba talaga niya yung lulutuin niya, di ba? Oo nga eh. Kasi yung pagtukoy sa tamang modelo ang pinakaunang hakbang sa pag-amyenda ng konstitusyon. Paano mo babaguhin yung milyon-milyong buhay ng mga Pilipino at bilyon-bilyong pesong pondo kung yung mismong benchmark o huwaran mo mali mula sa simula? Lalo na't head ba siya ng Committee on Electoral Reforms? Tama. Bilang tagapanguno, ang inaasahan ay isang masusing pag-aaral, hindi lamang pag-eko o pag-uulit ng mga salitang uso. At saka binanggit din ni Llamas dun sa clip yung tungkol sa PPDD federalism. Para dun sa mga nakalimot na, ano ba yung naging issue dyan at bakit niya ginamit to bilang ebidensya ng kawalan ng seryosong pag-aaral? Naku, yan yung kontrobersyal noon. Noong nakaraang administrasyon, para daw maipaliwanag at maipalaganap yung konsepto ng federalismo sa mga ordinaryong mamamayan, naglabas ng isang viral at medyo controversial na dance jingle ang isang opisyal ng gobyerno. Ah, yung kumakanta habang sumasayaw? Oo, imbes na ipaliwanag yung mga mekanismo ng pagbubuwis, yung lokal na otonomiya o paghati ng kapangyarihan, nauwi yung diskurso sa isang sayaw at kanta na naging katatawanan na lang sa social media. Sayang yung opportunity to educate. Sayang talaga. Ang punto ni Llamas nang balikan niya ito ay mayroon kasi tayong kasaysayan ng pagtrato sa napakaseryosong usapin ng saligang batas na parang sa sarili niyang salita, palabas sa Cartoon Network. Cartoon Network, parang bata lang naglalaro. Oo, para bang sumusunod lang kay Batman yung mga nagtutulak nito nang hindi naiintindihan yung lalim ng hinihingi nilang pagbabago sa bansa. Okay, kailangan kong i-challenge yan para rin sa mga tagapakinig natin na siguro'y nagtatanong. Kung ang isang leader ba ay nagkamali sa pagtukoy ng bansa tulad nung sa France, o kung may sumayaw noon ng jingle na nakakahiya, sapat ba itong dahilan para ibasura natin yung buong ideya ng federalismo? Magandang tanong yan. Kasi baka mali lang yung halimbawa ng nagpapaliwanag o baka sablay lang yung PR campaign. Pero baka namang valid at tama yung konsepto mismo ng federalismo para sa bansa natin. Hindi ba natin pwedeng ihiwalay yung mensahe dun sa mensahero? Ang punto mo ay may malaking bigat. Hindi nga naman makatarungang patayin ng isang magandang konsepto dahil lang pangit ang pagkakapresenta nito, di ba? Oo, unfair din naman. Ngunit sa usapin ng pagbabago ng konstitusyon, yung mensahe at yung mensahero ay hindi madaling paghiwalain sa yugto ng pagpaplano. Kasi yung nagmumungkahi nito ang siyang bubuo ng mga detalye, magsusulat ng mga probisyon at maglalatag ng mekanismo ng transisyon. Ah, o nga no, sila yung gagawa ng plano. Exactly. Kung ang arkitekto mo ay hindi alam ang pinagkaiba ng semento at kahoy, ipagkakatiwala mo ba sa kanya yung pagpapatay ng bahay kahit gaano pa kaganda yung blueprint na nakita niya sa magazine? Sa bagay, delikado yung bahay ko nun. Ang hinihingi natin sa mga mamamatas ay ang eksaktong siyensya ng pamamahala, hindi lang yung paghahagis ng magagandang ideya sa hangin. Naipaliwanag mo ng mabuti iyan kaya pala kahit si Llamas Mislo ay nilinaw dun sa clip na hindi naman siya laban sa federalism in principle. Sa katunayan, sabi niya, sang-ayon siya dito. Oo, inacknowledge niya yon. Pero meron siyang napakalaking kung. Ang nakita natin dun sa pahayag niya ay yung pagkilala na mayroong mahigit 100 at isang iba't ibang bersyon ng federalism sa buong mundo. 101 versions, wow! Oo, ang dami yung modelong ginagamit sa Amerika ay ibang-iba sa modelong ginagamit sa Germany o sa Malaysia o sa Switzerland. Kailangan mo munang tukuyin kung aling bersyon yung akma sa Pilipinas. At higit sa lahat, binigyang diin ni Llamas na bago ka mag-shift sa ganitong sistema, mayroong mga mahigpit na requirements o paunang kondisyon na dapat munang maabot ng bansa. At dito niya binitawan yung pinakamabigat niyang babalay. Ang sabi niya, kung magpipederate tayo bukas nang hindi handa, nang hindi naaabot yung mga requirements na sinasabi mo, ang mangyayari daw ay hindi pag-unlad. Ano yung i-federate natin? Ang ipipederate daw natin ay warlordism, poverty o kahirapan at inequality. Para sa iyo na nakikinig, himayin nating mabuti to. Paano nagiging makina ng kahirapan at pang-aabuso ang federalismo kapag mali yung timing? Paano to nangyayari sa totoong buhay? Para maunawaan yan, tingnan natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng federal system sa kapangyarihan.
Sa kasalukuyan nating unitary system, malakas ang kontrol ng sentral na pamahalaan sa Maynila. Imperial Manila, ingaangin nila. Oo, yung budget, yung pulisya, yung mga malalaking proyekto, dumadaan lahat yan sa nasyonal. Sa isang federal system, binabasag mo yung kapangyarihang ito at ibinibigay mo ang napakalaking otonomiya at pondo dun sa mga lokal na estado o rehiyon. Bale, magkakaroon sila ng sariling kontrol. Tama, may sarili na silang kontrol sa kanilang buwis, mga batas, at posibleng pati na rin sa internal na security nila. Nasa teorya, di ba? Ang ganda pakinggan. Mas may kalayaan yung mga probinsya na patakbuhin ang sarili nila nang hindi naghihintay ng basbas mula sa Maynila. Mas malapit yung gobyerno sa mga tao. Ayun, ang umiiral ay mga makapangyarihang political dynasties at mga warlords na dekada ng kontrolado yung ekonomiya, hustisya at oportunidad sa kanilang lugar. Ngayon pa lang na may kapangyarihan pa ang pambansang pamahalaan na makialam, mang-audit o magsuspende ng mga abusadong lokal na opisyal, nahihirapan na tayong kontrolin yung mga dinastiyang ito. Isipin mo na lang para sa iyo na nakikinig, may isang probinsya kung saan yung gobernador, vice-gobernador, mga mayor at kapitan ay halos galing lahat sa isang pamilya. Hawak nila yung negosyo, hawak nila yung lupa. Nakokontrol nila lahat. Ngayon, sa ilalim ng biglaang federalismo, aalisin mo yung panghihimasok ng pambansang gobyerno at bibigyan mo pa sila ng mas malaking pondo at mas malawak na kapangyarihang gumawa ng sarili nilang batas. Ang mangyayari dyan ay lilikha ka ng maliliit na kaharian na walang pakialaman. Hindi mo binibigyan ng kapangyarihan yung ordinaryong mamamayan. Ang inililipat mo ng kapangyarihan ay yung mga nagpapanatili ng kahirapan sa mga rehiyong iyon. Grabe, lalo silang lalakas. Magiging untouchable na yung mga local na warlords. Kaya sabi ni Lamas na kung ipapatong mo ito ngayon, ipapa-federate mo o ikakalat mo lang yung warlordism at inequality. Pinapatibay mo lang yung pader ng mga dinastiya para hindi na sila maigi ba kailanman. May isang analogy na paborito kong gamitin para rito. Isipin mong meron tayong isang napakalaking pie. Pero ang pie na ito ay panis na. Sira na yung mga sangkap, may amag at nakakasama na sa tiyan. Sakit sa tiyan na aabutin mo dyan. Oo. Yung sistema natin ngayon, ayon sa maraming kritiko, ay parang isang malaking sirang pie. Kung gagamitin natin yung lohika ng padalos-dalos na federalismo, parang kinuha mo yung sirang pie na ito, hiniwa mo sa 18 maliliit na piraso at ipinamigay mo sa bawat rehiyon. At ang inaasahan ng iba, dahil lumiit yung hiwa, baka mas madaling kainin o baka umayos yung lasa. Pero hindi mo naman inayos yung pie. Ang ipinasa mo sa mga probinsya ay yung mismong amag at sirang pagkain. At sinabi mo, heto, bahala na kayong kainin yan ng walang tulong o bantay mula sa amin. Literal na pinakalat mo yung sakit. Ayun nga, ang naipamahagi mo ay ang mismong sakit ng lipunan, hindi yung lunas. Sa katunayan, mas mahirap nang bawiin at linisin yung mga pirasong ito dahil nakakalat na sa mga maliliit na kaharian na walang sinasanto. Iyan talaga yung dahilan kung bakit binanggit ni Lamas yung mga requirements or prerequisites. Bago mo hiwain at ipamahagi yung pie, kailangan mo muna itong lutuin ng tama. Paano yun sa konteksto ng gobyerno? Bago natin pag-usapan yung paglilipat ng kapangyarihan sa mga lokal na estado, kailangan munang magpasa ng isang malakas at tunay na anti-dynasty law. Kailangan munang palakasin yung mga mekanismo ng pananagutan at itaas ang antas ng edukasyon at pamumuhay upang hindi madaling mabili yung mga boto ng ordinaryong mamamayan. So, hindi pwedeng shortcut. Hindi talaga. Kung hindi mauuna ang mga reformang ito, ang pagbabago ng sistema ay magiging pabor lamang doon sa mga kasalukuyang nakaupo na sa pwesto. At doon din natin pwedeng ibalik yung issue ng timing na pinuna ni Llamas. Bakit nga ba natin gagawin ng napakalaking pagbabagong struktural na mangangailangan ng bilyon-bilyong piso para sa plebisito, pagbuo ng bagong mga ahensya at paggawa ng bagong mga batas sa gitna ng isang matinding pang-ekonomiyang krisis? Magastos na, magulo pa. Oo. Sa panahong nahihirapan yung mga ordinaryong tao na bumili ng bigas, yung atensyon at pondo ng gobyerno ay malilihis papunta sa mga debate sa konstitusyon. Kasi yung paglipat sa federalism at parliamentarian government ay isang masalimuot na transisyon. Maaring abutin ito ng ilang taon o dekada bago maging matatag. Sa mga taon ng transisyong yon,
Magkakaroon ng kalituhan sa mga namumuhunan at kawalan ng katiyakan sa merkado. So imbes na makatulong sa ekonomiya, baka mas lalong umatras. Kung gagawin ito habang dumaranas ng krisis ang bansa, maaari yung mismong gamot na sinusubukan nating ipainom, yun pang tuluyang pumatay sa pasyente. Grabe, ang bigat nun. So oras na para lagumin natin yung mga napag-usapan natin. Nagsimula tayo doon sa panawagan ni Senador Padilla na nakita natin sa SIPE. Isang mungkahe na ang tanging solusyon sa kasalukuyang krisis ay ang tuluyang pagkalas sa kasalukuyang sistema at paglipat sa federalismo, isang unicameral parliamentary na gobyerno, at paglapit sa bansang China. Isang panawagang huwag nang gumamit ng mga band-aid solutions, ika nga niya. At mula roon, hinimay natin yung napakabigat na babala at kritisismo na ibinato ni Ronald Llamas na ang pagpapanukala ng ganitong kalaking pagbabago ay nakakatakot kung hindi nakabatay sa malalim na pag-aaral tulad ng pagkakamali sa pagtukoy sa France bilang modelo ng federalismo. At yung pinakamahalagang punto na ating tinalakay, yung babala na ang padalos-dalos na paglipat sa federalismo ng hindi inaayos yung mga panloob na sakit ng ating lipunan tulad ng mga political dynasties ay magpapalakas lamang sa kontrol ng mga warlords at lalong magbabaon sa kahirapan sa mga probinsya. Muli, ipinapaalala namin sa iyo na nakikinig, wala kaming pinapanigan sa usapang ito. Ang layunin natin sa paghimay ng mga isyong ito ay para magkaroon ka ng kakayahang tingnan yung ilalim ng ibabaw, upang sa susunod na may makarinig ka ng mga nagmumungkahi ng malawakang pagbabago, hindi ka lamang madadala sa magagandang salita tulad ng pag-unlad o solusyon. Mapapaisip ka talaga kung paano ito ipapatupad at kung sino ba talaga ang makikinabang. Kasi ang pag-unawa sa paano ay ang pinakamabigat na sandata ng isang botante. Huwag tayong makontento sa ano ang gustong gawin. Palagi nating itanong ang paano ito makakaapekto sa mga strukturang matagal nang nangaabuso. Totoong-totoo yan. At bago tayo maghiwalay, gusto kitang iwanan ng isang katanungan na maaring magtulak sa iyo na mas mag-isip pa. Batay sa lahat ng hinimay natin sa usapang ito, kung ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno papuntang federalismo ay nagbabanta lamang na gawing mas makapangyarihan ang mga tiwaling pamilya sa iba't ibang rehiyon, ano kaya ang unang personal na hakbang na maaari nating gawin sa ating sariling komunidad o maging sa ating pagboto para linisin ang sarili nating bakuran bago pa man nating pahintulutang magtayo ng bagong bahay ang gobyerno? Magandang isipin yan. Maraming salamat sa paglalaan mo ng oras para sumisid ng malalim sa mga usapang bumubuo at nag-uhubog sa ating lipunan. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at patuloy na magtanong.